Puntong ito ay bibigyan natin po ng talakayan itong naging pahayag na naman. Kahapon lang ito, no? Gabi ko na nakita yung message niya sa social media and sa interview niya. Itong si Senator Ping Lacson, ang tagapamuno ng komitiba sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam po natin na ang Senate Blue Ribbon Committee ay mahalaga po sana ito na komitiba. Ito po ay nagsisilbi na oversight committee upang parang ombudsman din ito sa loob ng Senado na kaya mag-imbestiga at dapat imbestigahan ang anumang mga pangungurakot, mga iskandalo ng pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng mamamayan, mga kaganapan ng abuso sa kapangyarihan na ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno. Yan po ang pinakatunguhin dapat na mandato ng Senate Committee on Blue Ribbon. Pero iba po ang nangyayari ngayon sapagkat imbis po na katotohanan ang magiging paglalantad, pagtatabon-tabon at paglilihis sa issue ng iskandalo ng 1.4 trillion pesos involving the flood control projects na dinurobo at ang itinuturo na nangulimbat at nangurakot nito ayon sa mga salaysay at mga pangyayari at mga testimonya at mga ebidensya, si Marcos at si Romualdez na pinsan niya ang pasimuno nito. Subalit pilit ito na itinatanggi at inililihis pa ang malala, ang criminal trails ng malawakang korupsyon at sistematikong pandarambong ay pilit na pinuputol sa Senado at ganon din po sa Ombudsman. Na ito sana ay mga guardians of democracy and mga haligi upang magkaroon po ng sandigan ang mamamayan na maniningil sa pananagutan ng mga nagnanakaw at nag-aabuso sa pundo at kaban ng gobyerno at sa poder at kapangyarihan ng pamahalaan. Subalit hindi po ganon ang ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon nakikita natin na nag-aalangan di umano si Senator Ping Lacson na buksan ang investigasyon hinggil po dito sa pagkakasalaysay o pagkakalahad ng 18 na mga former soldiers na ang 16 dito ay kumpirmado na naging bahagi ng Philippine Marines ng ating Armed Forces of the Philippines under the Philippine Navy Branch of Service. Ang isa po ay naging Philippine Army at ang isa ay Army Reservist. And we have come to know the information now, according to the declaration of former Congressman Mike Defensor, ay mayroon pang 10 o baka mahigit pa na mga bahagi po nito ng mga naunang security detail personnel kay Saldico na naging kasangkot po sa pagdi-deliver nitong mga aktual na pinangulimbatan at dinurubuhan, kinurakot na mga pundo ay maglalantad din at magsasalaysay. Wala pa tayong date o announcement na nakuha kung kailan at saan ito gagawin. Pero hindi po nakakatulong sa interes ng mga mamamayan itong naunang pahayag ni Ping Lacson na destabilisasyon lang yan. Walang pagkakadugtong yan sa flood control projects. Gusto lang sumakayan sa mainit na talakayan sa isyu ng korupsyon involving 1.4 trillion pesos. Joyride lang yan. So mga ganong salita po, very irresponsible, very anti-people po yun. No? Hindi yun interest ng taong bayan. Ang ganong style na pinagsasabi ni Ping Lacson kasi kung wala siyang kinikilingan at hindi po siya umaakto kagaya ni Tito Soto, kapareho sila,
na mga special agents ng Malacanang sa loob ng Senado, dapat buksan mo muna sa patas at makatotohanang investigasyon bago ka magsagawa ng mga pananaw mo. Sabi niya, magiging circus lang yan ang ating gagawin kung hindi natin muna pag-aaralan. Paano mo pag-aaralan? Sila na nga ang lumalantad at nagboboluntaryo na handa silang magpa-imbestiga dahil marami pang detalye ng kanilang mga sasabihin ang nais nilang mailahad. O bakit ayaw mong bigyan ng official forum sa Senado? Ano ang ikinatatakot po nila Ping Lacson at nila Tito Soto? Mabubulgar at mabibigyang laman at sustansya ang mga naunang salaysay nila Sergeant Gutesa, na pilit din po ito na na-deny ng kanyang access of platform to participate in due investigation dahil pinagdudahan pati ang signature ng notarial service ng abogado na nag-notarize. O, ganun lang po kasimple, hindi na makita si Gutesa ngayon. At ang sinasabi ni Governor Chavit Singson, hawak na po si Gutesa ng mga tauhan ni Tambaluslos, at ang isang lumalabas dito na pangalan na nais din na sana ito ipatawag na pati sa Kongreso, ang pangalan na Manny Cuevas, no? Parang ito ay operator according to sources nila Marcos at nila Romualdez para sa ganitong uri ng special ops. Parang kagaya din ni Trillanes, mga mercenaryo po. Pag sinabing mercenaryo, for hire ang services. Pag for hire po, mayroon pondo. And then gamitin mo ito para sa isang special operations. Itinuturo po mismo ng mga nagre-reveal na ang mga kasamahan nila, itong 18 former soldiers, mayroon pa pong mga mahigit 20 na gusto sanang magsalaysay, tumistigo dito sa ginawang kasindikatuhan ng mga operations ng sindikato nila Marcos at Romualdez, ng kasabwat pa nila at kasama pa nila sa inner circle ng sindikato si Ginoong Saldico. Subalit nag-aalangan po na lumantad ng iba dahil kinausap, tinakot, inintimidate, at naiwan po itong 18 at mayroong pang lalabas na 10 or 11. So mga 50 ito eh. So tama, mahigit 20 pa nga sana ang mga lalantad at magsasalaysay. Now, going back dito sa very negative and anti-people na pahayag ni Ping Lacson. Bakit anti-people? Hindi po interest ng mga Pilipino. Ang sinasabi niya na pagdududahan niya na ito'y destabilisasyon, ito ay joyride, sakay-sakay lang, ito ay circus lang ang kalalabasan, dahil kung i-contempt natin sila, lalabas daw i-contempt ng Senado dahil mayroon na siyang preconceived judgment na nagsisinungaling lang itong 18 former soldiers at ginamit lang sa destabilization ng kanyang teorya. So, ibig sabihin, ipapakontempt nila. So, sabi niya, ni Lacson, lalabas na kontrabida tayo sa taong bayan. Wow! Talaga namang kontrabida ang akto mo. Ping Lacson, no? Pareho lang kayo ni Tito Soto. Wala kayong pinagkaiba nga sa ginagawa ni Trillanes. Kayo ay extension ng operations ng Malacanang inside Senate. Nawala po ang integridad at ang pagiging tunay na independent institution of democratic support and democratic bastion para sa interest ng mga mamamayan. Ang Senado, kung ganitong uri po ng mind frame mayroon po ang pamunuan ng Senado, kagaya ni Senator Ping Lacson, na hindi niya bubuksan ang investigasyon involving the testimonies nitong 18 new witnesses, 18 new whistleblowers, dahil circus lang daw ang kalalabasan. Paano mo nalaman na circus? Hindi mo pa nga napag-aralan ang kanilang mga testimonya, ang ebidensyang bit-bit nila, at ang salaysay nila na handa nilang ilahad sa isang formal na investigation process.
nagkaroon ka na ng preconceived judgment. Buo na sa pananaw ni Ping Lacson na nagsisinungaling itong mga former soldiers na ito. Hindi po maganda yon, sapagkat kung ganun po na may preconceived bias ka, instead na magbukas ka ng isang objective and truthful investigation, you better resign as Senate Blue Ribbon Committee chairperson at ibigay mo yan sa mga senador na may bayag at paninindigan at hindi natatakot na banggain ang kapangyarihan ng gobyerno kung kinakailangan, including ang pagbubunyag ng katotohanan kung kahit pa ito ay dumudugtong papunta sa mga makapangyarihang personalidad like ang presidente na si Marcos Jr., ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, na kontrolado pa rin po ang House of Representatives, at ang asawa ng presidente. Ano ang ikinatatakot ninyo? So kung hindi mo kayang panindigan, Ping Lacson, ng buong may integridad, katapatan, at pagiging patas at makatarungan ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, which sinabi ko na napakahalaga po ng komitiba na yan para gamitin sa walang kabuluhang mga political operations that serve the interest of Marcos and Romualdez. Di bali na pong wala ka sa Senate Blue Ribbon Committee. Ping Lacson, kung ganito po ang pahayag ninyo. Anti-people yan kasi hindi interest ng taong bayan ang pinapanindigan mo. Interest ito ng gusto nyong pagtakpan ng mga itinuturong masterminds, pasimuno, mga punong salaring kriminal na itinuturo ng mga ebidensya, testigo at mga testimonya na ayaw nyong mapakinggan. Imantakin mo, wala pa nga ang evaluation, wala pa nga formal investigation, sinasabi niya, paano kung ipakulong natin yan? Ba't mo ipakukulong? Ipapakontempt nila Yun ang ginawa nila sa mag-asawang Diskaya. Nang nakita nila na mayroong hawak na ebidensya, tinakot at tinakot nila hanggang sa kinasuhan na hindi na nakapag-testify sa Senado ang mag-asawang Diskaya. Ganon din kay Sergeant Gutesa, binutas ng binutas at pinalabas na ginagamit lang ng political interest group, no? Allegedly sa grupo nila Senator Marcoleta at ng Senate Minority Group, tinanggal na si Gutesa, wala na rin. Hindi na makita ang testimonya. Ganon din po ang testimonya sana ni Ginoong Saldico, na kung hindi lamang po ito bulastog at kulukoy, ang mga pananaw ni Ping Lacson at hindi nag-aarti-artihan na kanyang nagkukunwari sa dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, subalit special agent pala ng Malacanang, di dapat pinayagan mong magsalaysay. Si Saldico, kahit Zoom lang, kasi alam mo naman na totoo ang threat sa kanyang buhay. Nangyari na nga, hindi ba, naproteksyonan ba ninyo si Yusek Cabral, na ngayon ay hindi na makita, bigla na lang naging bangkay si Yusek Cabral. At ganon din po, hindi na makita si Adrian Bersamin, dating legislative liaison officer ni Marcos, at allegedly sinasabi ni mismo sa sources nila Congressman Igay Erese at ng mga iba pang mga binigyan ng impormasyon ni Congressman Libeste, runner bagman yan ni Marcos. At may direct communication line kay Marcos hinggil sa mga deliveries na ito. Si Boying Rimulya, nagsalita na totoo na may mga naganap na serye ng pagpupulong sa panahon po na nandito at pinapasok nila Trillanes at nila Marcos at Romualdez ang mapanghimasok at pakialamero sa kanilang ginagawang illegal na pag-imbestiga, illegal na case build-up, itong mga ICC investigators and representatives of prosecutors. Bakit hindi mo ito imbestigahan? Kung wala kang kinikilingan at pinagtatakpan na master mo.